walang pag-aalinlangan, agad na lumikha si Yuwon ng distansya sa pagitan niya at ng Diyos ng Espada. Umatras ng mataas na bilis habang ang bawat instinct ng kaligtasan sa loob niya ay nagbabala sa kanya na lumayo sa isang lalaking masyadong maraming alam. Habang nakalutang pa rin sa gitna ng hangin, agad na pinatingkad ni Yuwon ang isang nagniningas na walang hugis na espada sa loob ng kanyang kamay, naghahanda na gumanti. Ang matinding init na nagmumula sa kanyang palad ay nagdistort sa paligid na hangin mismo, naging isang nakikitang pagpapakita ng kanyang nagniningas na determinasyon. Nang makita ang itim na apoy na pumapalibot kay Yuwon, ang Diyos ng Espada ay naging kitang-kitang na-intriga. Ang mismong ideya ng sabay-sabay na pagmamanipula ng dalawang ganap na magkaibang anyo ng chi ay hindi kailanman pumasok sa kanyang isip noon, ang gayong gawain ay ganap na lumalabag sa tradisyonal na mga batas ng martial arts. Sa sumunod na sandali, inilunsad ni Yuwon ang kanyang pag-atake. Ang walang hugis na espadang chi ay sumabog palabas ng marahas. Ang hindi nakikitang mga talam ng enerhiya ay pamunit sa hangin mula sa imposibleng mga anggulo, tumatama sa hindi mahuhulaan na mga trajectory na dapat ay imposibleng ipagtanggol, ngunit bahagyang lumaki ang mga mata ni Yuwon sa pagkabigla habang pinanood niya ang Diyos ng Espada na walang pakialam na hinaharangan ang bawat solong pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Ang Diyos ng Espada ay kumilos ng may nakakatakot na bilis. Ang kanyang figura ay lumabo ng hindi likas habang ang kanyang palad ay walang kahirap-hirap na itinaboy ang nakamamatay na enerhiya na para lamang siyang nagtataboy ng hindi mahalagang mga lamok. Isang bahagyang naaaliw ng ngisi ang dahan-daang namuo sa kanyang mukha habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga pag-atake. Ngayon lamang niya napagtanto na si Yuwon ay kahit papaano ay pinagsama ang esensya ng Supreme Saber Celestial Path sa Heavenly Demonic Sword Art. Ito ay isang perpektong pagkakaisa sa pagitan ng saber at espada, isang pagsasanib ng dalawang maalamat na pamana na hindi dapat naging posible upang makamit. Pagkatapos biglang, ang Diyos ng Espada ay sumabog sa malakas na tawa, ang tunay na pananabik ay umalingaungaw sa tiwangwang na larangan ng digmaan habang inamin niya sa loob na ang pamamaraan ng demonyong Diyos ay tunay na lumampas sa kanyang mga inaasahan, tumingin ng diretso kay Yuwon. Mahinahon niyang sinabi na nauunawaan na ngayon kung bakit kahit ang Panginoon ng Espada ay nahirapan laban sa kanya, at higit sa lahat, ito ay tunay na kawili-wili. Bahagya lamang pumikit si Yuwon habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay malamig niyang sagot na kung nakita ito ng Diyos ng Espada na kawili-wili, bakit hindi niya subukan mismo? Pagkatapos ay inatake niya ang Diyos ng Espada gamit ang unang anyo ng Heavenly Demon Sword Arts. Bilang isang napakalakas na pagsabog ng chi ay sumusugod sa Diyos ng Espada ng may nakakatakot na puwersa, ngunit kahit hanggang sa huling sandali, sa sandaling ang pag-atake ng espada ay malapit nang umabot sa kanya, ang Diyos ng Espada ay nananatiling ganap na nakaka-relax, walang tensyon sa kanyang mga balikat, walang takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, gamit lamang ang kanyang nakataas na kamay na nilamon ng chi, ikinalat niya ang pag-atake ng espada ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga daliri ay kumilos sa isang blur, winasak ang puro chi sa hindi nakakapinsalang mga pira-piraso. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin para kay Yuwon, ang makita ang kanyang pinakamalakas na martial art na binuwag ng may walang kahirap-hirap na kadalian ay tumama ng malalim sa kanyang mismong kaluluwa. Ang Diyos ng Espada ay tumingin sa kanyang nagniningas na mga kamay bago tinutuya si Yuwon, na sinabing hindi siya binaygo. Sino ang mag-aakala na magagawa niya siyang gumamit ng dalawang kamay? Ito ay isang palihim na papuri na nagbigay diin lamang sa napakalaking agwat sa kanilang kapangyarihan. Halos hindi makapaniwala si Yuwon sa nangyayari. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang napagtanto niya na nagawang harangan ng Diyos ng Espada ang Heavenly Demon Sword Art ng ganon kadali gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang katotohanan ng sitwasyon ay dahan-daang pumapasok sa kanyang isip. Siya ay humaharap sa isang halimaw na nakatayo sa ganap na tugatog ng pag-iral, pagkatapos ay walang pakialam na tinangay ng Diyos ng Espada ang natitirang nagniningas na enerhiya ng espada mula sa kanyang kamay na parang wala lamang ito, isang simpleng kilos na lubusang tinutuya ang pinakadakilang pagsisikap ni Yuwon. Sinabi na ngayon ay kanyang turn na, agad na inatake ng Diyos ng Espada si Yuwon, sinabihan siyang subukang ipagtanggol. Ang kapaligiran ay agad na naging mabigat habang ang tulad gintong chi ay lumamon sa kamay ng Diyos ng Espada. Pagkatapos, sa isang simpleng pagwagayway ng kanyang braso, ang mismong gravity sa paligid nila ay tila tumaas, ang laki ng pag-atake ay astronomical, isang bundok pinuputol na arko ng purong enerhiya na bumababa sa kanya.
Agad na lumikha si Yuwon ng 3 walang hugis na espada para lamang sa depensa, ngunit kahit na noon ay desperado siyang nakikipaglaban-laban sa pag-atake. Ang bigat ng gintong talam ay pumipilit sa kanya sa dumi, ang kanyang mga paa ay nag-uukit ng malalim na mga kanal sa bato sa ilalim niya. Nagtataka siya sa loob. Paanong ang isang aura ay maging ganito katindi? Ito ba ay marahil walang hugis na sining ng saber? Ang pagiging komplikado at tindi ng enerhiya ay hindi katulad ng anumang dati niyang nakatagpo. Dahan-dahan, lalong lumalakas ang chi, patuloy na itinutulak pabalik si Yuwon. Ang gintong liwanag ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag, habang ang humuhuning panginginig ng boses ng enerhiya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang mismong mga buto. Si Yuwon ay lubhang nahihirapan lamang upang ipagtanggol laban sa pag-atake, ang kanyang hininga ay dumating sa mahihirap na paghingal, habang ang itim na apoy na tumatakip sa kanyang mga kamay ay kumikislap ng marahas sa ilalim ng napakalakas na presyon. Nahirapan siyang paniwalaan na siya ay itinutulak pabalik ng ganito kadesisyon. Sa loob, nagtataka siya, ang pag-atake ba ng Diyos ng Espada ay talagang mas malakas kaysa sa pagsasanib ng dalawang magkaibang uri ng chi? Ito ay isang tanong na humamon sa lahat ng kanyang nauunawaan tungkol sa martial na kapangyarihan. Ang higanteng pag-atake ay patuloy na dumidiin kay Yuwon nang walang tigil, puwersahang binabasa ang kanyang depensa ng paunti-unti. Pagkatapos, mismo sa harap ng kanyang mga mata, ang 3 walang hugis na espada ay dahan-daang nagsimulang magwasak-wasak. Desperadong sinubukan ni Yuwon na patatagin ang mga ito, nagbuhos ng mas maraming kapangyarihan sa gumuhong depensa, ngunit huli na ang lahat. Sa huli, nabigo si Yuwon na pigilan ang Diyos ng Espada, Sword Chi. Ang gintong gilid ay ganap na pumutol sa kanyang depensa at hiniwa ng diretso sa kanya, malubha siyang nasugatan sa isang iglap. Ang pag-atake ay napakatakot na kahit na matapos tamaan si Yuwon, ang natitirang puwersa ay nagpatuloy pa rin at winasak ang burol sa likuran niya. Isang nakakabinging dagendong ang pumuno sa hangin habang ang napakalaking masa ng lupa ay naging alabok at mga durog na bato. Nag-iwan ng isang baku-bakong peklat sa tanawin. Sumigaw si Yuwon sa sakit habang umuubo siya ng dugo, ang pulang-pula ay nabahiran ang kanyang mga labi at ang lupa sa ilalim niya. Ito ay tunay na hindi kapani-paniwala na si Yuwon ay nasugatan. Ito ang pinakaunang pagkakataon mula nang matanggap ang titulong Demon God. Ang pagiging walang talo na kanyang nilinang ng napakatagal ay nawasak sa isang gintong kidlat. Sa sandaling yun, ang malamig na mekanikal na boses ni Nano ay umalingaw-ngaw sa ulo ni Yuwon sa gitna ng kaguluhan ng kanyang pagdurusa. Kumpirmadong pinsala sa nanosuit, kasalukuyang tibay ng suit sa 79%, kumpirmadong malubhang pinsala sa mga panloob na organo ng gumagamit, pagsisimula ng proseso ng pag-aayos para sa mga nasirang organo, ang walang hugis na enerhiya na nasa loob ng katawan ng gumagamit ay nakakasagabal sa pag-aayos. Ang abiso ay nagsilbing isang malungkot na paalala kung gaano siya kalapit sa bingit ng kamatayan. Sa sandaling yun, napamura si Yuwon sa pagkabigo habang napagtanto niya na ang Heavenly Path Chi mula sa Blade God Saber ay pumasok sa pamamagitan ng bitak sa kanyang baluti. Naramdaman niya ang pag-alit na enerhiya na rumaragasan ng walang kontrol sa kanyang buong katawan. Nagngalit si Yuwon ang kanyang mga ngipin sa pagdurusa habang ang banyagang chi ay pumupunit sa kanyang mga panloob na organo mula sa loob, tulad ng libu-libong karayom na gawa sa liwanag na pumupunit sa kanya sa loob. Agad niyang napagtanto na kailangan niyang paalisin ng enerhiya sa lalong madaling panahon, o siya ay mamamatay mismo kung saan siya nakatayo. Ang Diyos ng Espada pagkatapos ay dahan-daang lumakad pasulong habang sinasabi kay Yuwon na pagkatapos makipaglaban sa halos buong araw, hindi siya naniniwala na si Yuwon ay may sapat na chi na natitira upang paalisin ang Saber Chi ng ganoon kadali. Sa katunayan, marahil ay wala na siyang anumang chi na natitira sa loob niya upang paalisin. Siya ay nagsasalita ng may malupit na loika, pinagmamasdan ang nanginginig na figura ni Yuwon ng may walang damdaming lamig. Matapos marinig yon, isinumpa ni Yuwon ang Diyos ng Espada sa galit, napagtanto na ang Diyos ng Espada ay pinapanood siya sa buong oras, nagtatago sa mga anino habang siya ay napagod sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan. Ang Diyos ng Espada pagkatapos ay nagtanong, ang pagpapakalat at pagpapahina ng lakas ng kalaban ay ang batayan ng pakikipaglaban, hindi ba? Bahagyang ikiling niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang patuloy niyang tinutuya si Yuwon, na sinasabi kahit na ang kalaban na pinag-uusapan ay isang hindi mahalagang insekto. Pumikit si Yuwon, sa loob-loob ay sinabi na tama ang Diyos ng Espada, mapait, sumasang-ayon siya sa kanya.
sinabi ng Diyos ng Espada kay Yuwon na nakita niya ang taktika na yun at natutunan ito mula sa kanya. Nang marinig ang Diyos ng Espada na inaangkin na natutunan niya ito mula sa kanya, si Yuwon ay naging kitang-kitang nagulat, isang jolt ng pagkalito ang pumutol sa sakit na rumaragasa sa kanyang katawan. Sinabi ni Yuwon sa Diyos ng Espada na sinabi na niya ito ng malinaw noon. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nakita niya siya. Pagkatapos ay tinanong ni Yuwon ang Diyos ng Espada kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin sa mga salitang yun. Sumagot ang Diyos ng Espada sa pagsasabi kay Yuwon na orihinal, wala siyang balak na makipagkita sa kanya doon. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang tumingala sa langit, ang kanyang ekspresyon ay lumilipad patungo sa isang bagay na malayo at nostalhiko. Nagpatuloy ang Diyos ng Espada, na sinasabi na sa paglipas ng maraming mahabang taon, ang kanyang kalooban na lumaban at ang kanyang mga damdamin tungkol kay Yuwon ay unti-unting kumupas. Gayunpaman, dahil si Yuwon ay nagsimulang lumakas ng mas mabilis kaysa sa orihinal na timeline, siya sa kalaunan ay naging mausisa. Ang Diyos ng Espada pagkatapos ay nagsabi, isipin mo nga, walang paraan na ang ibang tao ay magkakaroon ng parehong ideya na mayroon ako. Habang sinasabi ito, itinuro niya ng diretso ang nanusot ni Yuwon. Sinabi niya na siya ay nagtataka kung bakit sa mundo ay nagsusuot si Yuwon ng baluti na gawa sa hinaharap na teknolohiya. Sa sandaling sabihin ito ng Diyos ng Espada, si Chien Yuwon ay lubos na nagulat. Paano mahihinuha ng Diyos ng Espada ang lihim sa likod ng kanyang pinagmulan mula lamang sa pag-iral ng nano sa panahong ito? Nagpatuloy ang Diyos ng Espada, na sinasabing may isang bagay na kakaiba pa rin. Si Yuwon ay gumagamit ng teknolohiya sa loob ng kanyang katawan na hindi dapat umiral kahit sa panahong ito. Pagkatapos, sa isang walang pakialam na tono, tinanong ng Diyos ng Espada, ngunit kahit na ganoon, hindi pa ba nila iyon naiisip? Sa sandaling marinig ni Yuwon ang Diyos ng Espada na banggitin ang sila, ang kanyang pagkabigla ay lalong lumalim. Ang Diyos ng Espada pagkatapos ay nagpuna na ito ay tunay na isang kahihiyan. Kung mabubuksan niya ang mga lihim nito, malamang na gusto niyang kunin ang teknolohiya para sa kanyang sarili. Pagkatapos, habang dahan-daang humakbang pasulong, sinabi niya, sapat na ang mga walang kwentang usapan. Sa sandaling yun, pinakawalan ng Diyos ng Espada ang kanyang nakakatakot na presyon ng chi. Ang lupa ay lalong pumutok sa ilalim ng bigat ng kanyang presensya, habang ang hangin mismo ay naging makapal at nakakasakal. Agad na naramdaman ni Yuwon na ang enerhiya na pinakawalan ng Diyos ng Espada ay hindi normal. Habang siya ay nagpupumilit sa sakit, desperadong umaasa siya na ang Diyos ng Espada ay hindi maglalabas ng isa pang pag-atake na kasing lakas ng nauna. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang Diyos ng Espada sa kanyang likuran, ang galaw ay lumampas sa mismong bilis. Para bang siya ay simpleng naglaho mula sa isang lugar at muling lumitaw sa iba. Sinabi ng Diyos ng Espada na Kangli na ngayon ay oras na para bumalik siya sa kanyang orihinal na layunin. Sa sandaling yun, agad na hinawakan ng Diyos ng Espada ang core ng puting demon ikong tigre. Bago pa man makareact si Yuwon, nilamon ng Diyos ng Espada ang kanyang kamay sa chi at naghahanda na putulin ang mga thread ni Nano upang makuha ang core. Ang maliwanag na mga thread na kumukonekta sa core sa suit ay naging ganap na nakalantad at mahina. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Yuwon na pilitin ang Diyos ng Espada pabalik sa pamamagitan ng agarang pagpapalabas ng banyagang chi mula sa kanyang katawan. Kahit siya ay lumilitaw na nagulat na si Yuwon ay may sapat pa ring chi na natitira upang paalisin ang saber chi mula sa kanyang katawan. Ito ay isang hindi inaasahang pagpapakita ng matinding determinasyon mula sa isang lalaking dapat ay ganap ng napagod. Habang walang pakialam na hinaharangan ng Diyos ng Espada ang natitirang chi gamit ang isang kamay. Sinabi niya na ito ay kahanga-hanga, ngunit hindi pa rin sapat, tanging biglang matapos. Bago pa man matapos magsalita ang Diyos ng Espada, biglang lumitaw ang walang hugis na espada ni Yuwon, nasa bingit na ng pagtama sa kanya. Ang hindi nakikitang talam ay nilagyan ng itim na kidlat, pumutok ng marahas sa hangin, ang espada ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ng Diyos ng Espada nang sa wakas ay napansin niya ito, na naging dahilan upang maging kitang-kitang nagulat kahit siya. Tinitigan siya ni Yuwon ng malamig habang sinabi niya, ngayon ay ako na naman ang taya. Pagkatapos ay sinabi niya sa Diyos ng Espada na subukang harangan ito sa halip. Sa sumunod na sandali, pinakawalan ni Yuwon ang isang napakalaking halaga ng enerhiya patungo sa Diyos ng Espada. Ang apoy at kulog ay nagsanib sa pag-atake habang ibinubuhos niya ang bawat natitirang piraso ng kanyang lakas at kaluluwa sa isang huling desperadong pag-atake.